Maayong buntag sa inyong tanan. Amen. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Yeah, that's okay. Salamat sa Ginoo. Tugnaw kayong panahon ng pagkabon. Salamat na nagmatamog sa iyo. God bless. Now, this morning, we're learning the Word of God from the book of Mark. Mark chapter 15, verses 22 to 39. Medyo mahaba ito. Marcos, kapitulo 15, versikulo 22 hanggang 39. And I'll be reading in English. Ito na kamoy mga Biblia. Ibukas na lang po, Marcos, kapitulo 15, versikulo 22 hanggang 39. 22 to 39. The Lord of God says, they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him, dividing up his clothes. They cast lots to see which each would get. It was the third hour when they crucified him, and the written notice of his charge against him read, the King of the Jews. And they crucified two robbers with him, one on his right and one on his left. And those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, so you who are going to destroy the temple and build it 3 days, come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others, they said, but he cannot save himself. And let this Christ, this King of Israel, come down now from the cross, that he may see and believe. Those crucified with him also heaped insults on him. The 6th hour of darkness came over the whole land. And the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And some of those standing near heard this and listened, he's calling Elijah. One man ran filled his sponge with wine vinegar, put it on his stick, and offered it to Jesus to drink. Now, leave him alone. Let's see if Elijah comes to take him down, he said. And with a loud cry, Jesus breathed his last. The curtain of the temple was turned into two, from top to bottom. And when the centurion who stood there in front of Jesus heard his cry, and he saw how he died, he said, surely this man was the Son of God. Ako kaya kami mo Diyos, itak na sa mundagod, salamat Ginoo. Dahil sa bigayon kami nagkatigom para sipahon ka. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na narito ngayong umaga. Napakalamig ko ang panahon, Panginoon. Napakainit ko yung kanilang pakapuso ngayon para magsamba sa iyo. Bless everyone who this morning. As wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about the suffering of our Lord Jesus. Ang mga paghihirap ng ating Panginoong Kristo na dinaanan niya mula pa sa kapatagan hanggang nakarating sa krus ng Kalbaryo para maipako. At ang krus na yon, lalo na sa Pilipinas, ay naging pangkaraniwang bagay na lamang sa mga tao o mga Kristiyano. Yung krus. Mayroon ko dito sa harap ng pulpito. And kahit saan ka titingin, sa harap man, sa likod man, sa kanan at kaliwa man, sa sasakyan, sa salamin sa sasakyan, mayroon talagang nakabitin na rosaryuhan yan. And my cross. Normally, mayroon mga cross, makikita natin sa pintuan, sa bumper ng mga sasakyan, may mga cross na nakalagay. At minsan sa mga tao, nakatato yan sa bisig, sa dito sa dibdib. May mga crosses na nakatatak diyan. At ito yung ginagamit na alahas ng mga kababaihan at mga kalalakihan na yari pa sa mga mamahaling mga bato. Mga cross na yari sa diamante, mga cross na yari sa ginto, silver, and bronze. Hira lang makita ng bronze. Mamahaling mga bato at mga mamahaling material. Kaya kung mahilig kayong manood ng sini nood, siguro yung mga edad na medyo matanda na, makita,
Ito'y isinusuot ng mga babae at mga lalaki. Isinusuot sa paa, sa dito. Makikita, isinusuot sa mga babae at mga lalaki na nagbibinta ng kanilang mga katawan. Makikita nyo sa sili. Naka-bitin ho yung crucifix nito, pero marami ang mga ginagawa. You see? Now, alam ba ninyo na ang cross ay simbolo sa karumaldumal na kamatayan na dinaanan ng ating Panginoong Kristo para bayaran ang ating kasalanan. That was the symbol na malaking paghihirap na pinagdaanan ng ating Panginoon para mabayaran ang ating kasalanan. Ngayong umaga ay pagdiriwang natin ang hapunan, yung tinatawag na huling hapunan, the Last Supper. At hindi natin maiwasan gunitain yung mga paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. At bilang bahagi sa ating introduction ngayong umaga, ating malalaman na pagkatapos ng kanyang bautismo, pagkatapos ng 3 taon at kalahating mga taon, hinarap na niya, nagpasya na siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya nagsimula sa kanyang ministry, sa kanyang lugar na kung saan siya isinilang, sa Galilee. At pagkatapos noon, hinarap na niya ang mga kalaban doon sa Jerusalem, kaya doon nakabase ang mga mabibigat na kalaban. Kung baga sa Pilipinas, kung mga rebelde ang pag-usapan, una magkaroon ng gira sa kabundukan. Pero sa bandang huli, papasukin na talaga nila yung Malacanang. Ito na nga, pumasok na si Panginoong Kristo doon sa Jerusalem. Makikita natin na hinarap na niya yung mga kalaban at hinahabol na niya yung mga nagtitinda sa loob ng templo. Tinumba na ho yung mga table na mga money changer. Ginawa na niya, at sinabi na niya sa kanyang mga apostolis na mamamatay na siya at papahirapan na siya ng mga tao sa simbahan. Papahirapan na siya sa mga elders of the church, mga pare sa kasimbahanan, papahirapan na rin siya. At siya'y pinagtaksilan na ni Judas, siya'y hinuli ng mga otoridad, at siya'y pinahirapan, at sa bandang huli, siya'y hinatulang mamatay sa pagitan ng pagpapako sa cross ng Kalbaryo. Now, ang mensahe na binasa natin ngayong umaga ay naglalarawan sa mga kahirapan pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo sa pag-akyat niya sa bundok ng Kalbaryo hanggang binawian siya ng kanyang buhay. Now, ang cross ay ang pinakasintro ng ating pananampalataya. Ang cross ay kinatatakutan ng mga kriminal noon. Why? Kasi pag kriminal, kung masabihin natin yung kasalanan ay napakagrabe, ang parusa niyan ay crucifixion. Ipapako sa cross. Pero ganoon pa man, kahit anong hirap, inakyat ni Panginoong Kristo ang bundok ng Kalbaryo at sa uli, dinanas yung pinakamakasakit, pinakakahiyang parusa ang kamatayan sa pamagitan ng cross ng Kalbaryo. Yun ho ang nangyayari. Kaya ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang dying to give life. Ang mamatay para magbigay ng buhay. Now, sa ating pagtatalakay ng mensahe ngayong umaga ay sasagutin natin yung tatlong mga tanong. Mga tatlong tanong na nagbibigay ng tunay na paglalarawan kung ano-ano yung mga paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Kristo. Muli nang siya'y nahuli hanggang pinaakyat sa kabundukan hanggang ipinapako. Kaya yun makita natin, ano ba yung unang tanong? Ang unang tanong, paano ba humantong sa krus ng Kalbaryo ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Unsa ba? Ngano ba? Paano? How? Ngano nga naging? Bakit namatay siya sa magitan ng sa krus ng Kalbaryo? How? Paano ba humantong? Bakit nakarating doon? Now, si Panginoong Kristo ay namatay hindi dahil sa pinarusahan. Baka sino bago na naman ito. Ha? Hindi dahil pinarusahan ng kamatayan, ngunit si Panginoong Kristo ay namatay dahil pusan niyang ibinigay ang kanyang buhay. Bakit? Ganun talaga. Pag hindi niya ibinigay yung kanyang buhay, hindi siya mamamatay. Why? Pinatunayan ito sa salita ng Panginoon sa Juan 10:18.
John chapter 10, verse 18, sabi ng Biblia, no one takes my life away from me. I lay it down in my own accord. Meaning, walang kahit sino man makakakuha sa buhay ko. Walang kahit sino man makakapatay sa akin. Ako ang nagbibigay sa sarili kong buhay. At sa dagdag ng mga salita, at ako rin ang kusang kukuha sa buhay na yan. Meaning, Christ gave up His life voluntarily because He knew He could take it back. Paano? By resurrection, of course. Is it? Yun. Kaya, makikita natin, hindi siya pinatay at walang pumatay sa kanyang muli. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para mabigyan tayo ng muli ng buhay. Dahil tayo ay tinuturing ng mga patay sa harap ng Panginoon. We are spiritually dead in the presence of God, and Christ died on the cross to give us life. Ang mamatay para magbigay ng buhay. Okay. Tayo, ayon sa Colossians 2:13, tayo ay mga itinuturing ng patay sa pagkakasala at nabigyang buhay sa pamagitan kay Kristo. Do you believe in that? Yes. We are born again. We are forgiven because of Christ's death on the cross. Kaya, bakit sinabi ng Biblia na hindi siya pinatay? Kusang ibinigay ang kanyang buhay. Why? Kasi kahit kung nagsimula pa man siyang maghirap, nagsimula siyang hulihin, kahit nag-aalaw buhay na yung ating Panginoon, kaya niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan para iligtas siya ng mga anghel. Sinabi ng Biblia sa Matthew 26:53 na sa gitna ng kanyang paghirap, pwede siyang tumawag ng milyon ng mga anghel para iligtas siya. Pero hindi niya ginawa yan. Why? Sinunod niya ang kautusan, sinunod niya ang plano ng Ama na mamamatay talaga siya sa pamagitan ng pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi, pagkikita natin nang magdasal siya sa Garden of Gethsemane, ano ho ba yung pinagdasal niya? Yung pinaka-importanting bagay na sinabi niya, Ama, Father, take away this cup away from me. Kung pwede sabi, Lord, Ama, kung pwede lang, huwag natin ituloy yung plano natin. Masakit. Mamamatay ako, maghirap ako, mga Ama, kung pwede, huwag natin ituloy. Pero anong sabi niya sa bandang huli? Not my will, but your will be done. Dili akong kabubuton. Kabubuton mo ang masunod. Ha? At sinabi sa Revelation 13:8, He is the Lamb of God that will be slain. Ang ibig sabihin, kahit hindi pa naisilang si Panginoon Kristo, alam na ng Panginoon, alam na ni Panginoon Kristo na siya ay mamamatay at siya ay ipapako sa krus ng Kalbaryo. Alam na niya. Kaya sabi, Lord, Ama, pwede ba natin hindi ituloy ang plano? Pero hindi talaga, matutuloy talaga. Kasi yun, sa simpleng pagsasabi, pagpaliwanag, ay hindi pa sinilang sa Panginoon Kristo, alam niya na ipapako siya at mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Kaya, ang kamatayan ni Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo ay plano ng Diyos. Kaya siya ay nagkaroon ng katawang tao para siya mamamatay. Kasi kung wala siyang katawang tao, hindi siya mamamatay. Kaya, ito'y dakilang plano ng Panginoon. Alam ng Panginoon Kristo na siya mamamatay. Alam niya na siya ay ipapako sa krus ng Kalbaryo. Pangalawang tanong. Ang unang tanong, paano? Ang pangalawa, anong uring kamatayan ba ang pagpapako sa krus ng Kalbaryo? What kind of death? Di ba? Ano? Ang pagpapatay ng tao sa pamagitan ng pagpapako sa krus ay tinatawag na pinakamalupit na pamaraan na naisipan ng tao bilang paniningil sa kanyang kasalanan. Pero bakit sinisingil si Panginoong Kristo? Bakit na ipako sa krus ng Kalbaryo? May kasalanan ba siya? Natural, wala. Pero bakit na ipako? Bakit sinasabing isang pinakamalupit na paraan? Ito ho ay pinakamalupit na paraan na natuklasan ng Roma. Dahil napakalupit, exempted ang mga Romano na ipako sa krus ng Kalbaryo. Nakita niyo ang unjustice na injustice? Sila ang nagawa ng batas, pero walang Romano kahit isa na pwedeng ipako. Kasi nakakahiya talaga, para lang ito sa mga hardened criminal. Pero is Christ a hardened criminal? Hindi naman. Siya ay anak ng Diyos and He is God. And He should not be nailed to the cross.
But He suffered death on the cross. Namatay siya, pinagis paglansang sa cross ng Kalbaryo. Pero ang masakit pa dito, bago ipapako yung tao, dadaan siya ng malabis na paghihirap. Pagpapalo. Kahit sino bang mahuhuli nun, si Pedro and everyone, basta nahuli, pamaluin ka. May palo. Pero yung kanya, ang pamalo sa kanya, kahoy na may mga lubid, at sa dulo ng lubid may mga hook, mga bakal. Bawat palo, natatanggal ho yung laman ng katawan. Kaya nagkaroon siya ng sugat, dugo-duguan ng ating Panginoon habang daladala yung kanyang cross. At pinapasan pa niya yung cross ng kanyang pagpapakuan pagdating doon sa bundok. Kaya along the way, habang naglalakad yung tao o si Kristo man, pagod na pagod, gutom na gutom, uhaw na uhaw, duguan. You see? Duguan, and along the way, sa mga ibang mga pinapatay, binubuhusan na ng tubig para magising lang. Nawala na ng malay sa kalsada pa lang, papuntang bundok. Pero ang lahat na ito ay dinaanan na pagtiisan ng ating Panginoong Kristo. Kaya makikita natin, mayroong tumulong sa Kanya sa pagpasan ng cross para makarating lang siya sa bundok, para mapako siya doon, nabuhay pa. Kasi pagpatay na, wala ng sakit. Di ba? Kaya meron talaga, may tumulong sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga paghirap, nadaanan ito ni Panginoong Kristo. Ngunit si Panginoong Kristo ay hindi isang kriminal. Pero nadaanan niya ang lahat ng mga paghirap na ito. Nanghihilain yung kanyang mga kamay ng pagdating sa bundok. Bumagsak na lang yung cross. Hinila yung kanyang kamay. Ipinako. Hindi stainless yung ginagamit. Di ba sa Pilipinas, sa mahal na araw, anong ginagawa? May nagpapako rin. Pero bago yung ginagamit yung pako, stainless na, pinakuluan pa ng tubig, pina-sterilize pa. Pagkatapos may nag-aantay pa ng ambulansya. Pagkatapos ng pako, diretso na sa ospital. Pero dito, wala. Ang ginagamit ng pako, yung ginagamit noon sa release ng train, noon sa Pilipinas, nakakita ako, square. Square. Yung dulo lang yung matulis, square yung, at naku, may makapal yung ulo. Pinapako. Makikita, maririnig. At doon natin malalaman ng labis ang paghihirap ng ating Panginoong Kristo. At yung pagpapako, ayon sa historical record ng Rome, para mas grabing masakit yung pagpapako, hindi pagdipa ng mga kamay, hindi straight, hindi patigas, paganon, paluwang. At dito'y pinapako sa gitna ng dalawang buto sa ating pulso. Bakit hindi ganon? Bakit pa ganon? Ano kaya sa isip ninyo? Isip? Bakit? Kasi pag mahina na yung katawan, babagsak yung katawan. At yung maghawak na lang sa buong katawan, yung mga pulso na lang na nakapako. Ang ibig sabihin, napakasakit kasi ang bigat ng katawan, yung dalawang kamay na lang ang magkakarga. At ganoon din ang paa, hindi pa straight yung pagpako. Why? Kasi kung naka-straight, nakatukod, di ba? Pag ganun, para pagbagsak ng katawan, ang lahat ng bigat ay mahuhulog talaga. At ang magkakarga ng bigat ng tao, dito na lang sa pulso. Kaya napakasakit. Last week, napunta kami sa ospital ni May, si Mia. Dahil nagkaroon siya ng sakit. Pumunta kami umaga, alas 9 ata yun. Hanggang alas 3, wala kaming tanghalian. Paglabas na doon, magbayad na ang tagal-tagal kasi ang daming tao. Umupo na ako, maraming upuan, malalaking mga upuan. Isinandal ko pa yung kamay ko at dito na kaiga yung bata. Tulog na, mabigat yung bata kahit tulog na. Ewan ko ilang kilos yung Mia, ang 20 siguro. Hindi na ako 20 kilos. Mga 40 minutes siguro nakantay. Pero kinabukasan, hindi na halos maangat yung kamay ko. Ang sakit-sakit. Yun lang, 20 kilos. How much more kung ipako yung kamay mo, buong katawan mo ay babagsak at yung dalawang kamay mo na lang ang magkakalda sa bigat mo, napakasakit. At yung ulo mo gano'n, ang tubig kasi may butas na may sugat na sa paa, lahat na dugo, bababa yan. Paghanap ng butas, saan lalabas? Doon sa butas na pinadaanan ng pako. At kaya, madaling mamatay. Madaling mamatay. Pakikita natin na gano'n din ang nangyari sa mga paa.
Kaya ang lahat ng mga paghirap na ito, dinaanan, naramdaman ng ating Panginoon hanggang siya namatay. Nang matumba na, nung bagsak na, o patay na, tiniyak pa ng sundalo, napatay na talaga, sinaksak pa sa kanyang sibat, sa kanyang tagilid, diretso sa puso, at yun nakikita, bumaho yung dugo at tubig, at yun, patay na ang ating Panginoon. Ang lahat na ito ay pinagdaanan. You see, He did it for the glory of God the Father. At para lang tayo mabigyang buhay. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Napakalaki at napakasakit at napakabigat ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pangatlong tanong, bakit ganong paraan? Marami namang paraan ng pagpatay. Di ba minsan, noon yung ginagamit, espada. Lipat agad yung ulo. Yung minsan, makikita natin sa Pransya, gilotin. Ano yung gilotin? Baka ganun yung tao. May kahoy yun na babagsak na may bakal ng grave. Pagbagsak ko, wala. Parang walang sakit. Diretso lang. Diretso na sa basket yung ulo. Bakit idinahan pa sa napakahirap, nakakahiya, napakalupit, nakapandidiri na paraan? Bakit? Unang sagot, you see, una, dahil gustong ilarawan ang kamatayan ni Kristo, ilarawan sa atin at ipanawanan sa ating lahat ng mga makasalanan ngayon na ang kasalanan ay pangit. Ang kasalanan ay marumi, ang kasalanan ay nakapatakot, at ang kasalanan ay kinasusuklaman ng Panginoon. Sin is ugly, sin is painful, sin is dirty, and God hates sin. Para ipakita sa ato nga ang kasalanan, daot ginasa kayo, pangit ginasa kayo. Pero karamihan ng mga tao ngayon, parang wala nang pakialam sa kasalanan. Parang wala nang alam kung alin ang tama at alin ang mali, alin ang dapat gagawin at alin ang dapat hindi. Wala na. Kumbaga, kung ang kasalanan ngayon pag-usapan, it's no big deal at all. Tao, manggita ba makasala? Manggita ba? Bubuhat na nanggita sala. Nga na lang kadali ba? Ginagawa naman ito ni Pastor. Igagawin na lang din natin. Yun, kasimple ginawa naman ng presidente natin. Igagawin na lang din natin. Parang gano'n na lang. Sin is an ordinary thing. Para lang kumakain tayo. Parang gano'n na lang nangyayari. Parang wala nang pakialam yung tao. Wala nang pakialam ng kung ano ba. Ano ba? Ang sakit ng kasalanan. You see? Napakasakit. Alam po, may mga tao rito. May mga tao, ayaw ko kung nandito, na naghihirap dahil pinagtaksilan ng kanyang mister. Marami, ayaw ko lang, marami dito. May mga mister na pinagtaksilan ng misis, ayaw ko kung meron. May mga misis na pinagtaksilan ng mister. And napakasakit. Isipin mo, hindi naman talaga alam ni mister ito, ni misis. Huwag mong isipin yan. Kahit basta ano man gawin mo, malalaman talaga ng partner natin yan. Malalaman talaga. Sabihin mo man at hindi, malalaman talaga. Malalaman na malalaman. At habang nasa puso yan, masakit, masasaktan. Imagine, mga iba, nagtatrabaho pa. Imagine, siya pa ang nagtatrabaho. Siya pa ang nagbabayad ng upa ng bahay. Siya pa ang namamalingki. Siya pa ang magluluto. Siya pa ang maghuhugas ng pinggan. Could you imagine that? Masakit, meaning sin is bad, sin is dirty, sin is ugly. Tama ba yan? Okay lang ba? May masabi, okay naman maglasing, basta huwag ka lang manggulo. Okay ba yan? Okay ba? Ha? Sabi yan, okay man lang mangaliwa, basta suportahan lang palagi ang pamilya. Okay ba yan? Okay na. Hindi na okay. Parang gano'n ang isip ng tao ngayon. Okay lang yan. Hindi talaga okay yan. Kaya, ang kasalanan talaga ay pangit. Ang kasalanan ay marumi. Ang kasalanan ay kinasusuklaman ng Diyos. Kaya ang kasalanan may kabayaran. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan, kamatayon. Naagisilot. Naisilot kay sakit na kayo. Nasaktan itong inyong gibuhatan og sala.
ang dahilan kung bakit masyadong brutal ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo, dahil sa resulta ng pagkabutal ng kasalanan. Kaya sinabi, bakit ganoon? Dahil bakit sinaktan siya masyado? Bakit? Kasi sinabi ng Biblia sa 1 Peter 2:24, Jesus bore the sins of the world. Kung mga buti pasabot niya na, si Kristo habang nakapako sa krus ng Kalbaryo, pasan-pasan niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, noon pa man, ngayon at magkailan pa man. Pasan-pasan ang lahat ng ating kasalanan. And sa 2 Corinthians 5:21, Christ without sin become the sin for us. Kung mga buti pasabot, si Kristo walang kasalanan, pero siya ay naging kasalanan natin. Kaya anong nangyari? Nang nakalipas siya sa krus ng Kalbaryo, hindi na nakita ng Ama yung kanyang anak na si Kristo. Ang nakita ng Ama ay ang krus na nagbundok doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya binira ng Ama yung parusa sa kasalanan. Pero si Kristo yun. Nandun si Kristo. Kaya lahat ng sakit nandun na, kaya sa bandang huli ng malapit ng matay si Kristo, sabi niya, Father, why do you forsake me? Anong hiniyaan mo naman ako? Because Father hates sin. Christ bring all the sin in us. Nasa Kanya. Pasan-pasan niya lahat ng kasalanan. Kaya siya ang nabumbahan, siya ang nabutuhan sa lahat ng galit ng Panginoon. Si Kristo. Kaya siya ay namatay. Sa nakakahiyang kamatayan. Bakit nakakahiya? Pag naipako daw yung regalo na kung maganda yung damit ko, walang damit maiiwan. Kay Kristo pa lang, pinagsugalan kung sinong gwardiya ang makapagdala sa damit. Nabasa ba niyo yan? Yeah, pinagsugalan nila kung sino makakuha sa... Lahat yan. Pag may kwintas ka pa, wala na yun. Sa kalkalyo pa, kinuha na yan. You see? Ganun. Nakakahiya ang kamatayan. Ang kasalanan ng isang ay napakapangit na bagay. Kaya, parang wala nang pakialam yung Ama. All the wrath of God, all the anger of God was with Jesus already. Kaya namatay siya. Sabi niya, Father, nganong iniwan mo man ako? Pangalawa kung bakit, pangalawang rason kung bakit pamamagitan ng krus. Para ipakita sa ating lahat na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. The love of God, no limit yan. No matter who we are, kahit sino man tayo, kahit kinsa man kita, gigugma kita sa Ginoo. Do you believe in that? Kita lang ang nagabiya sa Ginoo, kay gusto man ta magbuhat og lami kanang sala. Hindi naman nato usap isipon nga gumagawa tayo ng kasalanan. Imagine, naging Katoliko ako for 35 years, pabalik-balik ito. And I have been a student of a Catholic school for 9 years. Bakit siyam? 4 sa high school, 5 sa college. Bagsak is pastor, 5 sa college. Dahil 2 kurso ang natapos ko sa kolehiyo. 4 na taon akong sakristan sa Catholic school. And nakikita ko halos lahat ang mukha ng ating Panginoon, Kristo, nga nakapako sa krus, nakatayo. Nakikita ko, basta may mga estatyo, mga rebulto, nakikita ko halos maraming mga mukha, nakikita ko. At kadalasan sa mukha na nakikita ko kay Panginoong Kristo noon, mukhang masayahin. Masayahin, and He's open for everyone. Magaan yung mukha, nakikita. Pero wala akong nakitang estatwa ni Kristo na tumawa. May nakita ba kayo? Baka mayroon, bigyan ako ng bukya. Wala akong nakita. Lahat parang magaan na yung mukha. Pero nung naging college ako, meron naming teacher, isang pare, matanda na pare. And he is a doctorate in psychology. Sa mga naka-advance na, alam mo yung mga psychologists, pwede kang patawahin, pwede kang paiyakin, pwede kang patulugin. Pwede. Nangyari sa klase namin, may isang malaking rebulto na takip yang itim na tila. At nakatayo kaming lahat, sabi ng pare, tumayo kayo, tingnan ninyo ang
rebultong cross na ito na may naka-dipa na si Jesu Cristo, sabi nila, tingnan ninyo. At marami siyang sinasabi. Sabi niya, tingnan ninyo ng straight to the eye and think about His suffering. Nang tinitingnan namin yun, nakita naman talaga namin yung mukha niya, naghihirap. Nakikita namin nasasaktan. Nakikita namin siyang nagtitiis. At wala kahit isa sa amin, lahat kami ay umiiyak. Iyakin man ako. Pero marami kong mga kasama, mga bugoy-bugoy, mga lasinggiro, pero lahat kami umiiyak. Bakit ganun? He was a psychologist. Maybe he direct our mind to everything, and we saw from the face of that statue, he was suffering, and he was hurt, and natitiis siya. At wala kayong magawa, umiiyak kami lahat. Umiiyak kami lahat. Ang Diyos ay naglarawan kung gaano tayong kamahal ng Diyos. Naghirap siya, nasasaktan siya, pero tayo, masayang-masaya na gumagawa ng kasalanan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sinabi ng Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yeah. Ibigay ang kanyang nag-iisang anak. Kung may pagdududa man tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, tingnan lang natin yung cross. And you will see how God died for us. Makikita natin kung gaano yung kanyang pinagdaanan, mga pinaghirapan, pinagtiisan, para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para lang tayo maging malaya. Napakailang kanyang pinagdaanan. Ang pangatlong rason, bakit ipinagdaan pa sa kahirapan sa cross? Bakit? Bakit sa cross? Para bayaran niya ang ating kasalanan. Alam mo, yung unang panahon ng mga Hudyo, pag magsisimba, may dala-dala silang mga dugo para i-offer sa Panginoon para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. At magsusunod sila ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit nang dumating si Panginoong Kristo, ano ang sinabi? Hebrews chapter 10, verse 3 to 7. Malinaw sinabi ng Biblia, Hebrews chapter 10, 3 to 7, sabi, sacrifices and offering you do not desire, but a body you prepare for me, with burnt offering and sin offering you are not pleased. Therefore, he said, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, O God. Kung may buti pasabot niya na kanyang to, para mapasaylo ang ilang sala, maghatag sila og dugo, i-offer na to sa pari. Para pasayloon. Magsunog sila og hayop para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Pero nang dumating si Kristo, sabi ng Biblia, Hebrews 10, 3 to 7, Ama, dahil hindi mo na tinatanggap ang dugo ng hayop, hindi mo na tinatanggap yung offer ng pang-alay na sinusunog, dahil ginawaan mo man ako ng katawan. Bakit sinabi ng Biblia, why do you prepare a body for me? Nga nung isulti na sa Biblia. Nga nung gitagaan na siyang lawas, kung saan may buti masabot na yun. Bakit sinabi ng Biblia, you prepare a body for me, why? Because through incarnation, Christ is God and a spirit, but He became man like us. Nahimo siyang tao sa makanato, para sa, because you prepare a body for me, I will do it. Ako na ang mag-aalay sa aking sariling buhay. Ako na mag-aalay sa aking dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. We are forgiven because of the death of our Lord Jesus Christ on the cross. By His blood that was shed on the cross, we are forgiven and we are free. Yes, we are. Do you believe that you are free? You are free not to do yung kasalanan. Wala bitaw nakita ni Mrs. Bitaw siya sa minuka mo, nakamata sa Tokyo. You see? Sinabi ng Biblia sa Roma 6:23, may kabayaran ang kasalanan. At ang kasalanan ay isang paglapastangan sa harap ng Panginoon. Ang kasalanan ay isang paninira sa nature of God. Kaya, dahil kasalanan, ito ay isang pagkakautang natin sa Panginoon. Dahil may pagkakautang,
Dahil si Kristo ang nagbayad sa ating kaligtasan, siya rin ang maniningil sa atin. Expect that there will be naging maningil. Ano kung sinabi ng Biblia? Vengeance is mine, says the Lord. Pang-apat na dahilan, bakit? Sa pamagitan talaga ng paghirap sa krus ng Kalbaryo, nang makalipas si Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, it is an invitation for all of us. Ito isang invitasyon. Lapit na kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Come to me, and I'm ready to forgive you. Nakahanda kong magpatawad sa inyong lahat, na handang humingi ng pagpapatawad, handang susunod sa aking kagustuhan. That's what God wants. Do all. Kahit gaano man kapangit, kahit gaano man kadiri, kahit gaano man ka dumal-dumal, kalupit ang kasalanan na ginawa natin sa ating kapwa-tao. Come to God and He is there. He is here with us, ready to forgive us. Handa siya magpapatawad. Pero sa sino man manatiling magmatigas yung kanilang mga puso, tandaan natin, siya ang nagbayad sa ating kasalanan. Siya rin ang maniningil. Siya rin ang maniningil. Deuteronomy chapter 32, 35, vengeance is mine, says the Lord. Sa simpleng salita, bawat patak ng dugo ng kanyang anak na naibuhos sa krus ng Kalbaryo, sisingilin ng Diyos. Kung manatili tayong magmatigas sa ating mga puso, manatili tayong magmatigas sa gagawa na lang ng kasalanan na parang wala na lang. Kasi, mag-aantay tayo, mag-ingat tayo. Hindi lahat atin. Sabi ng Hebrews 9:27, anong Hebrews 9:27? Man is destined to die once, and after that there will be judgment. Mamatay tayo isang bisis lang at may paghuhusga. Mag-ingat tayo. Siya na ang nagbayad sa ating kasalanan. Pero pag hindi tayo narapit sa Kanya, hingi ng kapatawaran, siya rin ay maniningil sa atin. Yun ang napakasakit. Hindi na tayo mamamatay sa panahon yan. Ang kahirapan ay walang hanggan. Bago ko natapusin ang mensahe ito, maraming to tell you a short story. Ito yung nangyayari sa amin nung college kami, first year college ako. Nangyayari ito sa Ateneo de Davao University, college pa noon, in Davao. 1969, 1970, siguro marami hindi pa similang sa araw na yun. Palagi na lang nagreklamo yung mga janitors doon. Bakit nagreklamo sila? Kasi araw-araw, yung salamin ng CR ng mga babae, ginudumihan nila ng mapulang kiss mark. Do you know what a kiss mark is? Kung ba salamin ito, yung mga babae siguro, huwag kayo magalit, hindi naman kayo ginagawa ninyo. Siguro pagkatapos na ng lipstick, makapal masyado, ganoon sa salamin. Kaya yung salamin na pula-pula dumi, pati mga dingding na puti, ginakis na. Maiwan yung magandang labi na makikita. Kiss mark, pula, lipstick. Reklamo yung mga estudyante na janitor. Kasi yung mga matalinong mga bata, walang pira, walang mga magulang, pinapaaral, ginawang janitor, libre ang tuition. Pero araw-araw, marami buong eskwelahan pinagdilisan nila, kasama ng CR pati yung mga salamin. Pero araw-araw, pinagdumihan ng mga, siguro babae, pumapasok pa sa kanilang CR. Doon, marumi kaya, araw-araw, pinaglinis nila, pag kinabukasan, meron na naman. Sabi na, kaya nakarating na sa Dean of Student Affairs, particularly doon sa Dean of Prefect of Discipline, para sa disciplinary action. Sabi ng Dean doon, mula ngayon, ang sino mang mahuhuli, lalaki man at babae, na nagdudumi sa dingding ng CR at nalagay ng kiss mark sa salamin, pag nahuli, papalinisan ang dumi sa pamagitan ng dila. Pinapirma ang lahat ng estudyante. Pirma. Pero nga nang pagkatapos, meron pa rin. Anong problema niyan? Siguro sa utak siguro. Utak, puso, may problema talaga. Yun. Kaya, sabi niya, pag mahuli, pag hindi maglinis, expel. Pero meron pa rin kiss mark. Wala ba sa CR? Kaya sabi nung, ano lang gagawin natin ito?
Kaya nagpatawagan din ng symposium, parang meeting, ganito. Ipinakita doon, para maawa sila ba? Ipinakita ang trabaho ng mga janitor. Mula umaga hanggang paikot-ikot sila, naglilinis ng CR, lahat ng mga linisan. Ipinakita sa pamagitan ng video. Na nag-iirak talaga yung mga janitor. Kaya estudyante, pinabilisan yung trabaho kasi may klase sila sa oras alas 2. Kaya, yun, ipinakita kung paano nilinis ng mga janitor yung CR, yung mga dinding katulad yan, marumi. Yan, yung salamin. Ipinakita sa video. Kaya pumasok yung tatlong estudyante. Estudyante yung mga janitor, nagtakim ng mukha. Ipinakita sa video. Pagpasok, kanya-kanya sila madalang panggamit na panglinis. Ang unang pumasok, dala-dala niya yung stick na gano'n, na parang scrub. Pero yung dulo ng stick, kung para pang kuskos ng dumi sa dingding at sa salamin. Yung isa pumasok, may dalang sabon. Powder soap na karga sa karton, tight. At yung pangatlo, dala-dala yung parang wiper. Nakikita mo yan sa car wash. Parang wiper na kung may dumi sa bubusan ng sabon at yung bakal, iganon yung wiper na makita, wala talagang bulak, walang tubig na maiwan. Nakita ninyo yan? Parang wiper. Yung bulak mawawala. Pagpasok doon, unang pumasok niya, dala-dala yung pang-kuskus niya. Pumasok siya sa CR, sarado mo yung bowl. Binuksan niya, umihi siya. Pagpasok siya, umihi na. Pero nagkatakit ang mukha. Tatlo sila umihi. Pagkatapos ng umihi, pasok yung pangatlo, binagyan ng sabon. Binuhos yung sabon, kuha yung isa, di ganun siya kayong stick niya na pagdusdos. Akala ko nilinisin na lang yung bowl. Pagkatapos, kinuha yung foam na ginanon sa salamin. Okay. Pagkatapos, sumunod naman ng isa, ganon sa'yo parang wiper. Mas malinis yung salamin. Pero yung tubig galing sa baon. Nagbago na ng ihing tatlong tao. Mula nun, wala nang makitang kismark. Sin is dirty. Sin is bad. Sin is kinasusuklaman ng Diyos. Ganon pala kasimple yun. Ganon lang kasimple ha. Hindi lang dinaanan ni Kristo ang takot na paghihirap para lang tayo magkaroon ng buhay. You see? Ganon ang ginawa. Sin is not really good. To summarize, may tatlong tanong tungkol sa paghirap nating Panginoong Kristo. Paano ba humantong sa cross ng Kalbaryo? Hindi namatay si Kristo o pinarusahan o whatever. He died because He gave up His life. Alam mo, yung paghirap pa lang niya sa cross ng Kalbaryo, pwede siyang bumaba. Pwede ba? Pwede. Because the moment Christ was suffering, He's God at the same time He's man. Hindi nang naghirap siya, hindi nawala yung ganyang pagka-Diyos. Diyos na pa rin siya. Bakit lumabas siya sa libingan? Nakalabas siya sa libingan. Pero bakit hindi siya bumaba? Plano ng Panginoon. Kasi kung hindi bumaba siya, wala tayo. We are at the dark, we are at the lost now. We are not yet forgiven. Are you happy that you are forgiven by God? Yes, because He died for us. Pero kung bumaba siya, wala. Pangalawa, anong uring kamatayan? Napakahirap. It's a dirtiest death, the ugliest death, and the sinful death, the crucifixion. At ang pangatong tanong, bakit idinaan pa sa cross? Para ipaliwanag sa atin na ang kasalanan ay brutal, ang kasalanan ay pangit, ang kasalanan is everything. God hates sin. Pangalawa, para ipakita sa atin na walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. At ang pangatlo, para bayaran ang ating kasalanan. At pang-apat, it is an invitation for all of us. Lahat tayo makasalanan. And God has been inviting you. Come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Come to me and I will forgive you. Isaiah 43:25. Ano ang sinabi? Even I, who blots out your transgression and remember your sin no more. Ako lang ang makapagbubura at kakalimutan ko na lahat ng inyong kasalanan.
kung lalapit tayo kay Panginoong Kristo. Kaya ngayong umaga, it is an invitation to all of us. Ito yung invitasyon sa atong tanan. Nga modol kita kay Kristo. Bisan na magbitay sa lahat. Bisan usang ka brutal, usang ka pangit atong kasalanan na himo. Doon kay Kristo. Mga kita kapatawad kay Kristo. Handa siya magpapatawad sa ating lahat. I, even I, who blocks out your transgression and remember your sin no more. Kita, kami mo Diyos, itak na sa pagbabalot. Thank you, Lord. Thank you for the word. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Promisa sa aming lahat. Kahit anuman, ka-itim, ka-pula, ang aming mga puso sa kasalanan, puputiin mo, Panginoon, kung handa lang kami magtingin at kapatawaran sa iyo. Lord, this morning we come to you. Patawarin mo kami sa mga kasalanan sa iyo, Panginoon. At mula ngayon, magbabago na kayo, Panginoon. Kaya alam namin na lahat na pagkakasala, lahat na dugo na tumulo, ibinuhos na pinupilo sa krus ng Kalbaryo, ay sisingilin mo. Ikaw ang nagpapatawad. Ikaw ang maniningil. Lord, forgive us. In Jesus' name. Amen. At ngayon,